Habang tumatanggap ng live na impormasyon mula sa Nigeria, isang report ang ipinaalam sa mundo na si President Azuka at ang kanyang buong pamilya ay pinaslang ng mga rebelde. Sa isang aircraft carrier na matatagpuan sa karagatan ng border ng Nigeria, ang US Navy SEAL Team, na pinamumunuan ni Lieutenant A.K. Waters, ay dumating sakay ng isang chopper para sa isang kritikal na misyon. Kahit nakakadating lang nila, ipinaalam sa kanila ni Captain Bill Rhodes na kailangan nilang umalis kaagad bago pa lumaki ng husto ang sitwasyon. Ang kanilang pangunahing layunin ay hanapin at kunin si Dr. Lena Kendricks, isang US citizen na naging biktima ng mga rebelde sa Sierra Leone. Bukod pa rito, ang koponan ay pinagkatiwalaan ng pangalawang misyon, at ito ay ang pagkuha ng isang pari at 2 madre, kung sakali mang magpasya silang sumama. Matapos sabihin na maituturing na mapanganib ang lugar, ipinakita sa kanila ni Captain Rhodes ang extraction point at tinapos na ang briefing. Nang gabing yun, nang ang koponan ay nakalapit na sa kanilang destinasyon, ang mga sundalo ay nag-skydiving palabas ng Air Force plane papunta sa puso ng Nigeria. Samantala sa ibaba, isang babae ang makikitang pumunta sa may ilog, naglalayong mag-igib ng tubig. Gayunpaman, nagambala ang kanyang mapayapang pagsisikap ng tambangan siya mula sa likuran ni Lieutenant Waters. Tinanong siya ni Waters tungkol kay Dr. Lena Kendricks, at sa takot na masaktan, inamin ng babae na kilala niya ang doktor. Habang ginagabayan ng takot na babae, ang mga sundalo, na pinangungunahan ni Waters, ay nagtungo na papunta sa Christian camp. Ngunit sa isang hindi inaasahang twist, nakita ng mga sundalo na busy ang doktor sa pagsasagawa ng operasyon sa isang pasyente, na tinutulungan ng isa pang babae na tila isang madre. Si Dr. Lena, na kinilala ang potensyal na banta ng armadong panghihimasok, ay hinimok si Lieutenant Waters na utusan ang kanyang mga tauhan na ibaba ang kanilang mga armas, at ipinahayag ang pag-aalala para sa kapakanan ng kanyang mga pasyente. Sa kabila nito, sumagot lang si Waters na ang takot ay isa lamang makatwirang tugon, lalo na kung isasaalang-alang ang napipintong panganib mula sa puwersa ng mga rebelde. Nang ma-realize ang bigat ng sitwasyon, inutusan ni Lieutenant Waters ang kanyang mga kasamahan na tulungan ang madre sa pagsasagawa ng operasyon. Sa gitna ng tensyon, sina Dr. Lena at Lieutenant Waters ay na-engage sa isang mahalagang pag-uusap. Lumabas sila para talakayin ang proseso ng kanyang paglikas, at tinanong ng doktor ang tungkol sa plano. Sinubukang ipaalam ni Waters ang tungkol sa extraction process at sinabing kailangan na nilang umalis sa lalong madaling panahon. Sumang-ayon dito si Dr. Lena, ngunit sa isang kondisyon na dadalhin nila sa kaligtasan ang 79 na non-US citizen papunta sa Cameroon border, na kalahating milya lamang ang layo mula sa kanilang kasalukuyang posisyon. Sa kabila ng kanyang kondisyon, pinayuhan lang siya ni Waters na mag-impake ng kanyang mga gamit, at nagbabala na ang mga rebelde ay papalapit na sa kanilang lokasyon. Sa kabila ng napipintong panganib, nagpatuloy si Dr. Lena sa kanyang panggigiit na ilikas ang mga non-US citizen. Gayunpaman, si Lieutenant Waters, na nakatali sa kanyang mga prioridad sa misyon, ay tumutol dito at binigyang diin na ang kanyang utos ay iligtas siya, ang pari at ang madre. Sa pagkadismaya, tumanggi si Dr. Lena na kumilos, at ipinahayag na hindi siya sasama maliban na lang kung susundin nila ang kanyang kondisyon. Nang wala ng ibang choice, kumuha si Waters ng ilang sandali upang makipag-ugnayan sa kanyang superior. Sa sandaling makuha niya ang kanyang mga order, inutusan ni Waters si Lena na tipunin ang lahat ng mga pasyente na kayang maglakad at ipinaliwanag na aalis sila sa loob ng kalahating oras. Habang pinapakilos ni Dr. Lena ang kanyang mga tao, kinumpronta si Waters ng kanyang mga dismayadong kasamahan. Iminungkahi ng ilan na puwersahan nilang kunin ang doktor, at ang iba naman ay kinwestiyon ang kanyang pagiging Amerikano. Kinaumagahan, hindi maalis ni Dr. Lena ang lungkot sa kanyang mukha, nang makita ang mga sugatang individual, na naiwan dahil hindi nila kayang maglakad. Ang mga pasyenteng ito ay ipinagkatiwala sa pangangalaga ng pari, na sa kabila ng rescue efforts ng mga sundalo, ay tumangging umalis sa Nigeria. Nang handa na ang grupo, pasan nila ang kaalaman na hindi lahat ay maaaring mailigtas. Bago umalis sa kanilang kampo, inutos ni Waters na dalhin lamang kung ano ang kaya nilang dalhin sa kanilang mga likod, upang maiwasan ang pagbagal sa mapanganib na paglalakbay. Habang naglalakad sila, ipinahayag din ng madre ang kanyang desisyon na huwag sumama sa paglikas, handang magpaiwan para alagaan ang mga naghihirap na mga pasyente. Si Waters at ang kanyang team, na ngayon ay kasama na ang mga katutubong refugee, ay sinimulan na ang kanilang paglalakbay sa mapanganib na kagubatan. Sa kabila ng pagod, ang hangin ay napuno ng kanta ng mga lokal, na ipinagdiriwang ang kanilang bagong kalayaan. Gayunpaman, ang paglalakbay na ito ay napatunayang mas mahirap kaysa sa inaasahan,
kung saan maraming individual ang hindi kayang makasabay sa mabilis na pace dahil sa kanilang mga injury at pisikal na kondisyon. Makalipas ang ilang oras, ipinaalam ni Lena na pagod na ang karamihan sa mga refugees, at hinimok si Lieutenant Waters na magpahinga sila ng kaunti. Bukod pa dito, binigyang diin din niya na merong isang bata na nangangailangan ng medikal na atensyon. Noong una, tumanggi si Waters, ngunit kalaunan ay pumayag din siya at nagbigay ng 30 minutong pahinga. Habang nagpapahinga ang grupo, ang mga sundalo ay nagsagawa ng strategic position upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Sa gitna ng katahimikan, maririnig sa hangin ang iyak ng isang sanggol. Dahil sa banta ng mga papalapit na rebelde, inutusan ni Waters si Dr. Lena na gawin ang anumang kinakailangan upang patahimikin ang sanggol. Sa isang tense na sandali, ang grupo ay nagpasyang takpan ang bibig ng sanggol upang mapigilan ang pag-iyak habang dumadaan ang mga rebelde. Sa paniniwalang lumipas na ang agarang panganib, isang sundalo ang nag-utos sa grupo na pwede nang lumabas, hindi alam na meron pang isang rebelde ang nasa paligid. Nang makita sila, sinubukan ng rebelde na i-alerto ang kanyang mga kasamahan, ngunit bago pa siya makapagbigay ng signal, mabilis siyang pinabagsak ni Waters sa pamamagitan ng isang mabilis na pagsaksak sa kanyang leeg. Nang clear na ang area, hinimok ng mga sundalo si Lena na magpatuloy na sa kanilang paglalakbay, ngunit mariin siyang tumanggi. Sa halip, lumapit siya kay Waters, at inihayag na ang mga rebelde ay patungo sa Christian camp at nakiusap sa kanya na gumawa ng aksyon. Sa kabila ng pakiusap ni Dr. Lena, nanindigan si Waters, at binigyang diin ang pangangailangan na unahin ang kaligtasan ng lahat ng nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Makalipas ang ilang oras, lumapit muli si Dr. Lena kay Waters, kung saan ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang buhay at hinimok siyang magpahinga. Samantala sa Christian camp, ang pari at ang madre ay tinatalakay ang kanilang pananampalataya, nang ang mga rebelde ay marahas na sumalakay. Nang hindi pinapansin ang kabanalan ng simbahan, ang mga rebelde ay humingi ng impormasyon tungkol sa mga sundalo ng US. Nang tumanggi ang pari at ang madre na ibigay ang anumang detalye, walang awa silang pinatay ng mga rebelde. Sa kabilang banda, matagumpay na naabot ng mga sundalo ang kanilang extraction point. Gamit ang mga smoke grenade, ibinigay nila ang kanilang posisyon sa mga paparating na chopper. Sa kabila ng pagprotesta ng iba, pilit na isinama ni Waters si Dr. Lena sa isa sa mga chopper, at dito na nabunyag na hindi niya talaga intensyon na ilikas ang mga refugees. Sa kabila ng pagtutol ng doktor, pilit niya itong isinakay sa chopper. Nang umalis ang koponan, makikita ang pagkadismaya at takot sa mga refugees. Habang ang team ay lumilipad sa ibabaw ng Christian Mission Camp, nakita nila itong nasusunog at nakakalat ang mga bangkay sa buong lugar. Nang makaramdam ng lungkot dahil sa kanyang nakita, inutos ni Waters sa piloto na bumalik sila sa extraction point para mailigtas ang mga naiwang refugee. Nahanap ng mga sundalo ang grupo kung saan sila iniwan kanina, at labis na nagalak nang muli nilang makasama si Dr. Lena. Sinabi ni Waters na maaari lamang silang maglagay ng 12 katao sa chopper, at ang natitira ay kailangang maghintay para sa susunod na extraction. Dahil dito, una nilang pinasakay ang mga bata at matatanda sa chopper, habang si Henry at ang kanyang mga tauhan naman, kasama ang natitirang refugees, ay nagpasyang magpaiwan. Nakipag-ugnayan si Henry kay Captain Bill Rhodes, at nakiusap para sa 3 pang chopper upang ilikas ang buong grupo. Gayunpaman, tinanggihan ng kapitan ang kahilingan, at ipinaliwanag na ang kanilang presensya ay ipinagbabawal sa Nigerian airspace. Nang maharap sa katotohanang inabandon na sila, nagpasya si Waters na ipagpatuloy ang paglalakbay on foot patungo sa Cameroon border. Samantala, ang mga rebelde ay nakarating na sa extraction point, at nakakita ng mga palatandaan ng pagdaan ng grupo. Narealize nila na ang ilan ay umalis sakay ng chopper, habang ang iba naman ay nagpatuloy sa paglalakad. Sa kabilang banda, habang ang mga refugees ay nagpapahinga ng maikling panahon, ipinaalam kay Waters ng isa sa mga sundalo na ang kanilang grupo ay sinusundan ng napakaraming rebelde. Nang marinig ito, tinanong ni Waters si Lena kung alam niya ba kung bakit sila sinusundan ng mga rebelde, ngunit tiniyak ng doktor na hindi niya alam. Sa takot na maabutan ng mga rebelde, hinimok sila ni Henry na magpatuloy na sa paglalakad, habang ang kanyang mga tauhan naman ay nililinis ang kanilang tracks. Matapos ang ilang oras na paglalakbay, ang grupo ay nakarating sa isang nayon at nakita ang mga rebelde na nagsasagawa ng ethnic cleansing. Gamit ang kanilang mga binocular, nasaksihan nila ang kakilakilabot na kalupitan, at labis na nabagabag dito.
Nang hindi ito masikmura, nagpa siya si Waters na makialam, at inatasan ng kanyang sniper na patayin ang ilan sa mga rebelde. Bago sila makibahagi sa direct combat. Sa panahon ng pagsalakay nila sa nayon, inatake si Waters ng isa sa mga rebelde, ngunit iniligtas siya ng isa sa mga lalaking sinagip niya, bago pa siya makapagtamo ng mas maraming pinsala. Kinilabutan ng mga sundalo sa lahat ng mga nakakatakot na bagay na kanilang nasaksihan sa nayon, at hindi makapaniwala sa kalupitang ginawa ng mga rebelde. Nang mahanap ng mga sundalo ang isang ina na ang suso ay pinutol ng mga rebelde, binigyan nila ito ng morphine upang pumanaw siya ng mapayapa. How can they do this? This is what they do. Nang maalis na nila ang mga rebelde sa nayon, tinipon ng grupo ang lahat ng mga bangkay at isinama ang ilan sa mga nakasurvive sa kanila. Pagkatapos nito, ang malaking grupo ay nagpatuloy na sa paglalakbay, naglakad ng ilang oras sa kagubatan, at huminto lamang nang dumating na ang gabi. Habang nagbabantay, nilapitan ni Lena si Waters at inalok na gagamutin ang kanyang nasugatang kamay. Habang binabalot niya ito ng bendahe, ibinahagi niya sa sundalo ang malungkot na kwento ng kanyang pagdating sa Africa. Ikinwento niya din kung paano pumanaw ang kanyang asawa, na isinakripisyo ang kanyang sarili upang protektahan siya mula sa mga rebelde sa Sierra Leone. Kinaumagahan, nagulat si Henry nang ang isa sa kanyang mga sundalo na nagngangalang Michael, ay ipinaalam sa kanya na buong gabi silang binuntutan ng rebeldeng grupo. Naghinala si Michael na may isang tao sa kanilang grupo ang nagpapadala ng signal, dahilan para direkta silang mahanap ng mga rebelde. Dahil dito, inutos ni Waters na kunin ang mga sandata mula sa lahat at kapkapan ang bawat isa. Pagkatapos ay inutusan niya si Lena na ituro ang lahat ng mga sumali sa kanilang koponan sa nakalipas na 3 araw. Nang sinimulan nila ang pag-search sa lahat, nagsimulang tumakas ang isa sa mga lalaki, dahilan para barilin siya ng isa sa mga tauhan ni Waters. Habang sinusuri ang natumbang lalaki, nakakita sila ng isang transmitter sa kanyang bulsa at sinimulan siyang questionin. Sa kanyang huling hininga, sinabi ng lalaki na napilitan lang siyang ibigay ang kanilang posisyon dahil kinidnap ng mga rebelde ang kanyang pamilya. Sa sobrang galit sa pagtataksil, kinumpronta ni Waters ang grupo, humingi ng paliwanag kung bakit nila sinubukang ibunyag ang kanilang lokasyon sa kaaway, at nagbantang papatayin ng isa sa mga refugee kung kinakailangan. Gayunpaman, bago pa niya makalabit ang detilyo, isang binata na nagngangalang Arthur ang namagitan. Ibinunyag niya ang kanyang sarili bilang ang tanging nabubuhay na anak ng pinaslang na pangulo, at siya rin ang nararapat na tagapagmana ng Igbo Nation. Ipinaliwanag ni Arthur na hinahanap siya ng mga rebelde upang tuldukan ang kanyang pamilya, at ang grupo, kasama si Dr. Lena, ay sinusubukan lang na protektahan siya. Nang makuha na ng mga sundalo ang lahat ng impormasyong kailangan nila, tinipon ng grupo ang kanilang mga gamit at nagpatuloy na sa paglalakbay. Hindi nagtagal, naabutan na sila ng mga rebelde, kaya nagpaiwan ng isa sa mga sundalo upang idiskaril ang kanilang pagdating. Samantala, nakatanggap si Waters ng tawag mula kay Captain Bill Rhodes at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kasalukuyan nilang sitwasyon, pati na rin ang presensya ng prinsipe na kasama nila sa paglalakbay. Nakiusap siya sa kapitan para sa isang airlift, ngunit tinanggihan ni Captain Rhodes ang kahilingan. Ipinaalam niya kay Waters na mapanganib ang sitwasyon at pinayuhan siya na iwan na si Arthur, na kinumpormiso ang kanyang misyon. Ngunit nang ma-realize ni Captain Rhodes na hindi magbabago ang isip ni Henry, hinimok niya itong manatiling ligtas at iniyak sa kanya na magpapadala siya ng air support sa sandaling pinahintulutan siya. Pagkatapos ay ibinahagi ni Waters ang usapang ito sa kanyang koponan, na buong puso namang sumuporta sa kanyang desisyon. Ipinagmalaki ni Waters ang kanyang koponan, at inutusan sila na tipunin na ang lahat para makaalis na sila. Sa kanilang paglalakad, nilapitan ni Lena si Henry at humingi ng paumanhin sa pagtago kay Arthur. Tiniyak ni Waters na naiintindihan niya kung bakit nila ito ginawa, at ipinangako sa kanya na dadalhin nila ang mga refugees sa Cameroon border kung saan sila magiging ligtas. Habang naglalakbay, napagtanto ng mga sundalo na naabutan na sila ng mga rebelde, at napilitang gumawa ng parameter, para maipagtanggol nila ang kanilang sarili. Habang naghihintay, si James, isa sa mga sundalo, ay nabaril sa kanyang balikat, at dito nabunyag na may isang trained sniper sa mga rebelde. Matapos patayin ang kalabang sniper, at tulungan ang kanilang mga kasamahan, ang grupo ng mga sundalo ay nagulat sa isang hanay ng mga pagsabog at putok ng baril na sumiklab sa kanilang paligid. Habang si Henry at ang kanyang team ay naglulunsad ng counter-attack sa mga rebelde, natuklasan nila na nasugatan sa pagsabog ang ilan sa mga refugees, at kabilang si Dr. Lena sa kanila.
Sinubukan ni Waters na gisingin ang walang malay na doktor at agad na inutos sa kanya na dapat na nilang lisanin kaagad ang lugar. Sa panahong yun, na-realize ni Waters na ang isa sa kanyang mga sundalo na si Michael, ay nagtamo ng matinding injury at namatay sa kanyang mga bisig. Sa kabila ng matinding kalungkutan sa pagkawala ng kanilang kasamahan, naunawaan ng pangkat ang pangangailangan na maalikas ang mga natitirang refugees. Habang sinusubukan nilang tipunin ang lahat, ang grupo ay biglang inatake ng isa pang pag-atake ng mga rebelde. Habang nagliliparan ang mga bala at sunod-sunod ang mga pagsabog sa kanilang paligid, ginawa ng mga sundalo ang lahat ng kanilang makakaya upang maalis ang mga refugees sa panganib. Sa kasamaang palad, sina James at Frank ay nasawi sa proseso. Sa gitna ng kaguluhan, si Lena ay malubhang nasaktan sa isang pagsabog, habang si Lieutenant Waters naman ay nabaril sa kanyang balikat nang sinubukan niyang tulungan siya. Sa kabila ng matinding sakit, binuhat pa rin ni Waters si Lena sa kanyang balikat at tumakbo sa ligtas na lugar, habang ang ibang sundalo naman ay nagbigay sa kanya ng cover. Habang sinusubukang tuparin ang kanilang misyon, marami sa mga sundalo ang napatay sa proseso. Nang makitang isa-isang bumabagsak ang kanyang mga tauhan, bumalik si Waters sa battlefield, habang si Lena naman at ilan sa mga refugees ay tumakbo patungo sa border. Sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa, nasaksihan ni Henry at ng kanyang mga tauhan ang dalawang papalapit na US fighter jet na binomba ang mahigit 300 tumutugis na rebelde. Sa kabutihang palad, si Henry at ang tatlo pa sa kanyang mga tauhan ay nagawang makasurvive at na-rescue ng mga dumating na US chopper. Habang inililikas, pinasalamatan si Waters ng isang babaeng iniligtas niya, na ipinahayag ang kanyang walang hanggang pasasalamat at tiniyak kay Waters na hindi niya malilimutan ang kanyang tulong. Matapos makatanggap ng medikal na atensyon, nagpaalam na si Dr. Lena sa kanyang mga tao. Sa huli, si Arthur, nakasama sa mga refugees na lumikas sa Cameroon, ay pinuri at pinarangalan bilang bagong hari ng kanyang mga katribo. Habang papaakyat ang chopper, si Dr. Lena, kasama si Lieutenant Waters at ilang mga nakaligtas na sundalo, ay pinagmasdan ang masayang pagdiriwang ng mga katutubong Nigerian, at dito na nagtatapos ang pelikula.